Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, nagpakita siya sa kanyang mga alagad upang maging saksi sa kanyang pagkabuhay. Ang katotohanan na ito ay siyang inihayag ni Lucas kay Teopilo sa kanyang aklat. Walang anumang natalang bagay tungkol sa reaksyon ni Teopilo sa layunin ng aklat na ibinigay ni Lucas sa kanya. Subalit ano bang layunin ni Apostol Lucas sa pagkakaloob ng mga aklat na ito kay Teopilo? Iyan ang bagay na ating malalaman sa unang kabanata ng Aklat ng Gawa, 1 hanggang 13 talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng mabuting balita ng Panginoon. Pinagpatuloy sa aklat ng mga gawa ang salaysay ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng paglalahad ng kasaysayan ng Kristyanismo mula sa muling pagkabuhay ni Jesus hanggang sa panahon na si Apostol Pablo ay malayang nakapangaral ng Ebanghelyo sa Roma. Ang unang bahagi ng mga gawa ay nakasentro sa Iglesia sa Jerusalem, samantalang ang huling bahagi naman ay sa buhay at ministeryo ni Pablo. Ang layunin ng aklat na ito ay upang ilahad kung paano pinalaganap ng unang mga tagasunod ni Jesus ang mabuting balita tungkol sa kanya sa Jerusalem, sa buong Hudiya, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito ang kasaysayan ng pananampalatayang Kristyanismo na nagpasimula sa bansang Huda at nagpatuloy upang maging isang pananampalataya sa buong sanlibutan. Layunin din ni Lucas na pasiglahin ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng matagumpay na pagsulong ng Ebanghelyo at ipagtanggol ang mga Kristiyano laban sa mga paratang na kanilang sinisira ang mga institusyon ng mga Hudyo at nanggugulo ng imperyo. Binigyan din niya ng pansin at pagpapahalaga ang kasaysayan at buhay ng mga lalaki at babaeng may bahagi sa kasaysayan. Ang aklat ng mga gawa ay nahahati sa 3 bahagi na naglalarawan sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Jesus at sa pagtatayo ng iglesia. Una, ang pasimula ng Kristyanismo sa Jerusalem, kasunod ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Pangalawa, ang pagpapalaganap sa iba't ibang panig ng Palestina. Ang pangatlo, ang patuloy na pagpapalaganap patungo sa Mediteraneo hanggang sa Roma. Tampok sa aklat ng mga gawa ang pagkilos ng Espiritu Santo. Ito ang nagdulot ng kapangyarihan sa mga mananampalataya sa Jerusalem noong araw ng Pentecostes. Ito'y patuloy na pumatubay at nagpalakas sa mga iglesia, sa mga lider nito at mga mananampalataya. Ang aklat ng mga gawa ay pagpapahalaga sa mga gawa ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Ang kasaysayan ng mabuting balita sa aklat ni Lucas ay nakatuon sa buhay ni Jesus at kung ano ang kanyang mga ginawa at ipinangaral tungkol sa kanyang pagkatao. Ipinagpatuloy dito sa aklat ng mga gawa ang pangangaral ng mga alagad. Kahit na ngayon, ang mga tao sa loob ng simbahan ay maraming natututuhan tungkol sa buhay ng unang naitala sa iglesia sa aklat ng mga gawa. Si Lucas ay gumawa ng tulay sa pagitan ng kanyang ebanghelyo at ng mga gawa. Makikita natin ito sa aklat ng Lucas Kabanata 24, talatang 50 hanggang 53. Ito ay tumutukoy sa pagpupuri at pagsamba kay Hesukristo habang siya ay paakyat sa kalangitan. Sila ay nasa templo ng Jerusalem na nagpupuri sapagkat iniwan ni Jesus ang mga mananampalataya na nagpupuri sa kanya sa loob ng templo. Ngayon, kailangang humanap uli si Lucas ng mga pangyayari na aangkop sa susunod na kasaysayan. At sa aklat ng mga gawa, magkakaroon ng kasagutan sa ating mga tanong kung papaano nagsimula ang gawain ng mga mananampalataya. Ang bagong tipan ay magkakaroon ng kakulangan kung hindi nasulat ang aklat na ito ng mga gawa, sapagkat napakahalagang malaman natin kung saan nagsimula ang iglesia. Sa aking palagay, ang tamang pamagat ng aklat ng mga gawa ay ang Panginoong Hesus at ang gawa ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang apostol.
Ang mga sumusunod ay ang nilalaman at pagkakabahabahagi ng aklat ng mga gawa. Mga nilalaman, Kabanata 1 hanggang 26, ang paghahanda sa saksi na gagamitin ng Panginoon. Sa bahaging ito mababasa ang huling utos, ang pangako ni Jesus, gayon din ang pagpili sa naging kapalit ni Judas Iscariote. Pangalawa, Kabanata 2, 1 hanggang 8 hanggang talata 3, ang mga alagad na naging saksi sa Jerusalem. Pangatlo, Kabanata 8, 4 hanggang Kabanata 12, 25, ang naging saksi sa Judea at Samaria. Pang-apat, Kabanata 13, 1 hanggang Kabanata 28, 31, ang mga pagmimisyon ni Pablo at ng mga alagad. Ang unang paglalakbay sa pagmimisyon ni Pablo, ang pagpupulong ng mga alagad ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Ang ikalawang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Ang ikatlong paglalakbay, pangmisyon ni Pablo. Si Pablo ay naging bihag sa Jerusalem, Cesarea at sa Roma. Upang ganap nating maunawaan ang aklat na ito, ay inaanyayahan ko kayo na subaybayan sa himpilang ito ang ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Ang pag-aaral natin ng aklat ng mga gawa ay basahin po natin ang unang 3 talata sa unang kabanata. Makikita natin sa 3 talatang ito ang pakikipaghalubilo ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Talata 1 hanggang 2, Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Kung mapapansin natin sa unang talata na sinabi dito, O Teopilo, ito'y nakapangalan kay Teopilo. Para sa kanya ang sulat na ito. Ang ibig sabihin ng pangalang Teopilo ay umiibig sa Diyos, sapagkat ang tao ay dapat lamang na umibig sa Diyos. Maaring hindi natin kilala si Teopilo, marahil siya ay hindi mananampalataya, o isa rin namang mananampalataya na nagsasaliksik ng mabuti tungkol sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan na kaibigan ng Diyos, at tayo bilang mga mananampalataya ay mga naging kaibigan rin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoon, siya ay nanatili pa sa lupa ng 40 araw. Subalit noong una, ang ibang mga tao at ibang mga mananampalataya ay walang ganap na kaalaman sa pagpapakita ni Jesus. Sapagkat ang Panginoon ay nagpakita muna sa mga apostol at pagkatapos ay sa iba pang mga tapat na tagasunod. Ang mga bagay na ito ay isa lamang paghahanda para sa itatatag na iglesia dito sa lupa. Ang pagpapakita ni Kristo ay isa sa mga saligan ng pagtatatag ng Kristyanismo upang ihayag sa sanlibutan na pinuno ng ating pananampalataya ay hindi tulad ng ibang mga relihiyon na ang pinuno ay nananatili sa hukay ng libingan. Gayun din naman, tinuruan rin ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng banal na kasulatan at mga patutuo ng kanyang katotohanan upang patatagin ang kanilang puso sa pananalig sa kanya. Tinagubilin niya sa mga apostol ang mensahe na maghahatid ng kaligtasan sa bawat taong tatanggap sa kapangyarihan ito. Kaibigan, kung mayroon mang dakilang pagkakatiwala na ibinigay ang Panginoong Hesus sa mga alagad, ang pagkakatiwalang iyon ay hindi mga tanda, kababalaghan at mga himala, kundi ang dalisay na mensahe ng kaligtasan na magliligtas sa tao mula sa kuko ng kadiliman patungo sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng nag-iisa at bukod tanging daan, ang mahal na Panginoong Hesukristo. Mababasa rin natin sa talata ang katagang hanggang sa araw na umakyat sa langit. Kaibigan, ito ay napakatinding pangungusap. Walang sinumang tao ang may kakayahang umakyat sa langit sa pamamagitan ng kanyang sarili. Subalit si Kristo ay umakyat sa langit sapagkat siya ay Diyos. Ngunit bago niya ito ginawa, siya ay naghayag muna ng mga tagubilin sa kanyang mga alagad. Ang mga tagubilin na ito ay kanyang binigay sa pamamagitan ng lakas ng Espiritu Santo. Sapagkat maliban sa lakas ng Espiritu Santo, ang mga apostol ay walang kakayahan na ibahagi ang katotohanan. Kung paano ang mga sundalo ay binigyan ng utos ng kanilang kapitan, gayon din naman si Kristo ay nagbigay ng utos sa kanyang mga alagad na dapat nilang gawin. May mga nagtatanong, ano ba talaga ang misyon ng iglesia?
Tinatanong nila ito sapagkat napakaraming mga paghayong nagaganap sa panahong ito na hindi naman talaga pagtalima sa dakilang misyon na iniutos ng Panginoong Hesus tungkol sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ang bukod-tanging misyon ng Iglesia, at magagawa lamang natin ito kung tayo ay magpapasakop sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sa totoo lang, ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas, karunungan at habag para sa mga taong naliligaw ng landas. Siya ang apoy na nagbibigay ng init sa ating puso upang humayo at ipangaral ang salita ng katotohanan. Ang sabi pa sa 3 talata, pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Nagpakita ang Panginoong Hesus ng halos 14 na pagkakataon sa kanyang mga alagad, at ito ay mainam na katibayan na siya nga ay buhay. Naitala ang mga pagpapakitang ito pagkatapos ng muling pagkabuhay. Subalit maraming mga tao ang nag-aalinlangan noon sa kanyang muling pagkabuhay sapagkat ang kanilang pagkakakilala sa kanya ay hanggang politikal na bahagi lamang. Ngunit ito ay dapat nating maunawaan na ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay hindi lamang para patunayan na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan laban sa kamatayan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay rin sa atin ng pag-asa at matibay na saligan na siya ay tunay at buhay. Marami siyang ulit na nagpakita sa kanyang mga alagad, at upang matiyak na siya nga ay tunay, inayayahan niya pa ang kanyang mga alagad na hipuin ang kanyang katawan, makikain sa kanila at makausap ng harapan. Ito ay mababasa sa Lucas 24:38 hanggang 43. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa marami at kamanghamanghang tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya ay binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Kaibigan, ito ay matibay na patunay na si Kristo ay muling nabuhay. Ang pananampalataya ng Kristiyano ay tunay, matibay, tiyak at makapangyarihan. At bakit? Sapagkat ang pundasyon at kahulugan nito ay nabubuhay, naroroon ngayon sa langit, nakaupo sa kanan ng Ama, nananahan sa puso ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at muling babalik upang hatulan ang sanlibutan sa mga huling araw. Kaibigan, ang pananampalataya sa kanyang muling pagkabuhay ay napakahalaga para sa Iglesia, sapagkat kung walang pagkabuhay, ang ating pananampalataya ay patay. At pakinggan mo ito, dahil sa ang pananampalataya kay Kristo ay wagas at tunay, maraming mga sinaunang mga mananampalataya ang nagbuwis ng kanilang buhay at hindi natakot na mamatay. At bakit? Ano ang dahilan? Dahil ba sa sila ay panatiko sa isang bangkay? Hindi, kaibigan, kundi dahil sa nakita nila ng mukhaan si Jesucristo na nagtagumpay laban sa kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit pangunahing bahagi, diwa at mensahe ng Ebanghelyo ay tungkol rin sa pagkabuhay ni Kristo. Ang ating mensahe ay buhay sapagkat ang persona na ating ipinapahayag ay nabuhay na mag-uli sa mga patay. Bunga nito ang sabi ni Pablo sa 10 kabanata ng Aklat ng Roma talatang 9, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaibigan, walang kaligtasan kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Gayun din naman, kung sa palagay mo ay si Jesus ay nananatili sa libingan, magkakaroon kaya ng pagsilang ng Iglesia? Meron kayang mga mangangaral ng mabuting balita? Wala kaibigan. Kaya nga, kung ako ay iyong tatanungin, bakit ako nangangaral ng mabuting balita ayon sa banal na kasulatan? Bakit kami gumugugol ng salapi upang ang mensahe ng salita ng Diyos ay maipahayag sa radyo at iba pang mga mahalagang kaparaanan? Ang sagot ay, ito ay dahil nabuhay na mag-uli si Kristo. Ang mensahe na aming ipinapangaral ay tungkol sa Kanya na siyang sentro ng banal na kasulatan. Siya ang persona ng aming pangangaral.
Siya ang kapangyarihan ng aming mensahe. Siya ang kabuluhan ng aming pagpapagal. At higit sa lahat, siya ang kinauukulan ng aming pagsamba. Kaya naman kaibigan, patuloy ang aming paghimok sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na iyong yakapin si Kristo sa iyong buhay. Kailangan mo siya. Walang kaligtasan kung wala siya sa iyong buhay. Ni ikaw sa iyong sarili ay walang kabuluhan kung ang kapangyarihan ng kanyang dugo at pagpapatawad ay hindi mo naranasan. Oo nga't natatalokbungan ka ng napakaraming mga salapi o dili kaya ay mga napakasaganang mga hanap buhay na anupat ito na ang iyong mundo. Ngunit kaibigan, kung si Kristo ay wala sa iyong buhay, isa kang uri ng eroplano na walang mapaglapagan. Si Kristo ang sentro ng buhay. Siya ang kulay nito. Siya ay buhay. Siya ay nasa kalangitan. Siya ay naghahari at makapangyarihang humahawak sa bawat galaw ng sansinukob. Subalit alam mo bang mararanasan mo rin siya sa kaibuturan ng iyong puso kung siya ay iyong tatanggapin. Ngayon, sa bawat mananampalataya, itanim natin sa ating puso at isipan na tayo ay tinawag upang maging mahalagang patotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang sabi sa 2 talata, magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit mula sa atin, isa sa mga ito'y dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. Karamihan ng mga tao sa Jerusalem ay nakakaalam sa tunay na nangyari kay Hesukristo. Siya ay hinatulan, pinahirapan, ipinako sa krus at namatay. Subalit karamihan din sa kanila ay walang pagkakaalam na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ngunit ang kamangmangan na ito ay mapapawi lamang sa pamamagitan ng mga magmamahal kay Kristo Jesus na tinutukoy sa talatang ito. Sila ang mga saksi, sila ang mga magpapahayag ng salita ng kaligtasan, hindi lamang sa pamamagitan ng labi, kundi sa pamamagitan ng buhay. At dahil sa ang mensahe ni Kristo ay totoo, muli maunawaan natin ang dahilan kung bakit napakahalagang unahin natin sa buhay na ito ang kaharian ng Diyos. Ang sabi sa 6 na kabanata ng Mateo talata 33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaibigan, bakit pa pupunta si Kristo sa langit kung ito ay wala rin lang laman? Pumunta siya roon sapagkat sa langit ay mayroong kaharian. Isang uri ng kaharian na hindi naaagnas ng panahon at pinanghihina ng tiwaling puso ng pinuno. Ang kaharian ng langit ay walang hanggan, at ito ang uri ng kaharian na ipinahanap sa atin ni Kristo. Huwag nating yakapin ang kaharian ng sanlibutan. Totoo na ang mundo ay nakapagbibigay sa atin ng lugod sa laman, ngunit ito ay hindi magtatagal. Ito ay maglalaho, ito ay magigiba, ito ay masusunog. At ano nga ang mangyayari sa iyo kung ang iyong puso ay nakakapit sa naglalahong kaharian ng lupa? Sa umpisa ay maligaya ka at puno ng pagpapakalayaw. Ngunit sa katapusan, ang iyong walang hanggang hantungan ay kapahamakan. Kaibigan, ang sabi ni Kristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Mga bagay na nasa langit at kabanalan ng ating dapat na hanapin at hindi layaw. Oo, maaaring sabihin na naliligayahan ka sa mga bagay ng sanlibutan, at hindi ko iyan itatanggi sapagkat ang mga bagay sa mundo ay akmang-akma sa kabusugan at kaligayahan ng laman. Ngunit ang tanong, matapos mo bang magpakalango sa kasiyahan ng daigdig, ang iyong puso ay kontento at may kapayapaan? Kaibigan, aminin mo, tanggapin mo ang katotohanan sa kaibuturan ng iyong puso ay wala kang buhay at kapahingahan. Ang kaligayahan ng mundo ay tulad lamang ng mga papel na laruan. Madaling masunog, madaling liparin, madaling mapunit at madaling magusot sa iyong mga kamay. Masaya ka lang kung may pera ka, ngunit kung wala na ay para ka ng basang sisiw sa gitna ng malakas na ulan. Wala kang masilungan, wala kang makublihan, wala kang matakbuhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng napakaingay at nakatutuksong pagsasaya at pagdiriwang sa sanlibutan, may isang munting tinig na laging tumatawag sa iyo sa pamamagitan ng mensahe ng kaligtasan. Ang tinig na ito ay mula sa paanyaya ng Panginoong Hesus na nagsasabi sa 11 kabanata ng Mateo, talatang 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
Kaibigan, ang ibinibigay sa atin ng kabigatan, ang ibinibigay sa atin ng kasalanan. Kailanman ang kasalanan ay hindi nakapagbigay ng kapahingahan sa tao. Subalit sila na ipinagkakatiwala ang kanilang buhay sa kamay ng Panginoong Hesus, matatagpuan nila ang bukod tanging kapahingahan ng puso na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya nga, kaibigan, nais kitang anyayahan, lumapit kay Kristo na iyong kaligtasan at kapahingahan. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay, sa pag-aaral ng iyong salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kapanatagan ng pananampalataya at kalakasan ng pananalig sa iyo. Muli inihiling po namin na gawin mo po kaming ilaw ng sanlibutan ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.